Dami ng version ng adobo, ito talaga yung gusto naming pagkakaluto. Yung medyo manuyo-nuyo at nagmamantika na. Kaya naman, isishare ko na din sa inyo kung paano ko ito niluto para makapagluto na din kayo ng masarap na adobo. So ayan, sa isang pan, naglagay lang ako dito ng mantika. Ilalagay ko na din dito yung luya. Gisain lang natin ito ng ilang minuto at isunod na din natin dito yung bawang. At pagkatapos, ilalagay ko na din dito yung sibuyas. Gisahin lang natin ito ng mabuti hanggang sa maging aromatic na ito. Naglagay na din pala ako dito ng 4 na pirasong laurel at isinabay ko na ito sa paggisa para mas mabango. At kapag okay na, ilagay na natin dito yung karne. Karne ng kambing pala ang ginamit namin dito. Gisahin lang natin ng mabuti para mas manood yung lasa ng mga rekado sa karne. Ngayon nga lang kami ulit nagulam ng ganito mga mare dahil karaniwan naming binibili ay puro karne ng baboy o kaya manok. At dahil bihira lang naman kami magulam ng ganito mga mare, hindi na namin ito titipirin sa rekado. At nung ganito na yung pagkakagisa natin ng karne ng kambing, yung tipong napiprito na siya, ito na yung time na pwede na nating ilagay yung iba pang pampalasa. Naglagay lang ako dito ng kalahating lata ng pineapple juice. Depende na sa inyo kung gaano karami ang ilalagay ninyo. Timplahan na din natin ito ng paminta at toyo. At para mas lalong sumarap ang ating adobo ay naglagay na din ako dito ng Sprite. Nakakatulong din kasi ito para mas madali nating palambutin yung karne dahil nga sa medyo matikas talaga ang karne ng kambing. Lagyan din natin ito ng suka mga mare at pakuluan nyo muna bago nyo ito haluin. Tatakpan ko lang ito at pakukuluan ko lang sa katamtamang apoy hanggang sa lumambot yung karne. After ng 40 minutes na pagpapakulo ay i-check din natin kung malambot na yung karne. At kapag matigas pa, magdagdag na lang tayo dito ng tubig at lutuin pa natin ulit. Haluin lang natin at takpan at pakukuluan natin ulit hanggang sa lumambot pa yung karne. After ng ilang oras na pagpapalambot mga mare ay okay na ito. Papatuyuin ko lang ito hanggang sa medyo lumabas na yung mantika niya. At para mas masarap ang ating adobo ay maglalagay din ako dito ng sili. Pero optional lang naman to mga mare, pwede naman kahit wala na. At ayan, ready na ang ating adobong kambing mga mare. Tignan nyo naman mga mare itong adobo natin. Napakalasa niya at siguradong mapaparami na naman ang kanin kapag ganito ang niluto nyo.